Hi, Civil Service Exam Professional and Sub-Professional Takers. Magbibigay ako sa iyo ng CSC 2026 Complete Exam Day Guide. Mga bawal dalhin, dress code, what to bring, at iba pa. Meron tayong 7 parts sa video na to. Make sure to not miss this out. Nakalagay lahat ng to sa details na nakapaloob sa ating online notice of school assignments. So here we go. Part 1 po ay ang ating school at room assignment. So una sa lahat, siguraduhin na alam mo ang school name mo, school address mo, at room number mo to avoid confusion. Mas maganda rin i-inspect mo or puntahan mo yung school mo at least 1 week before the exam. 1 week to 2 days before the exam. And makikita mo rin yung ONSA or Online Notice of School Assignment sa Civil Service Commission portal. Please, important reminder po ito, dapat nasa testing venue ka na before 6:30 a.m. Take note din po na yung gates po natin ay nag-close at exactly 7:45 a.m. po. So kapag na-late ka kahit 1 minute yan, hindi ka na papapasukin, walang exemption. Kaya make sure to wake up early and go to the room early, go to your school assignment early, okay? Okay, part 2 po natin is yung no ID, no exam policy. So, no ID, no exam. Pag wala kang valid ID, hindi ka pwedeng mag-exam. Make sure na dalhin mo yung original ID mo. And syempre, dapat hindi siya expired. Preferably yung ginamit mo sa application. So, kung ano yung ID na ginamit mo nung nag-file ka sa field office, dapat yun din yung dalhin mo. Pero kung wala ka nun, wala kang kung walang birth date ang ID mo, let's say, school ID lang siya, wala yung birthday mo doon, kailangan mo magdala ng original birth certificate or PSA. At pwede rin naman yung digital national ID mo o kaya naman yung teen ID mo kung meron ka. Okay? Okay, so part 3 na tayo, mga bawal dalhin. Okay, tandaan natin to, marami pa rin nalilito talaga. So, marami pong examinees ang nade-disqualify kapag nakitaan ng alinman sa mga ito. So, bawal po ang calculator. Bawal po ang watch calculator. Bawal ang tablets. Bawal ang books, notes, dictionaries. Bawal din po ang kahit anumang electronic device. Kapag nahuli ka, canceled na yung exam mo. Kaya huwag po tayong makulit. Okay? Huwag na rin tayo magdadala ng extra papel na walang sulat dahil bawal din po iyon. Pwede mong gamitin yung test booklet kung magsusolve ka man ng mga problems. Okay? So, part 4 na tayo. Ano naman yung mga dapat mong dalhin? Ito yung mga allowed at required dalhin. Original, valid ID, black ballpen only. So, black ballpen, baka magdala ka ng pink or blue dyan, bawal yan ha. And make sure na magdala ka ng extra pen just in case hindi gumana yung isa pa. Hindi po pwede ang gel pen ha, hindi rin pwede ang fountain pen, friction pen, o ibang kulay ng pen. Basta black ballpoint pen, regardless of brand, ay pwede po yan. Ito naman ay optional pero recommended. Optional lang to, hindi mandatory ha, optional. So kung meron kang application receipt or CSC official receipt, kung naitago mo yon, then okay, bring that. Kung gusto mo magdala ng alcohol, yes, pwede naman basta hindi lalagpas ng 100 ml. Kung magdadala ka naman ng tubig, basta nakalagay siya sa transparent container or nakikita siya, then pwede yan. Nakikita yung loob, pwede yan. Candies or biscuits, pwede rin naman, pero i-inspect pa rin yan. And I suggest wag na lang kasi, 'di ba, baka, sabi ko nga, pag tumulo yung chocolate na kinakain mo, dumi yung answer sheet mo, edi baka ma-reject ka pa. So, gumamit ng transparent bag para safe. Hindi naman to required talaga, no? Hindi naman lahat nakikita ko, hindi naman nagaganito. Pero if meron kang transparent bag, then use that na lang din. Okay? And then, part 5 na tayo. Ito naman yung dress code. Marami ring nadadali dito, sa totoo lang.
So, preferably plain white shirt po. Ang preferred po nilang kulay ng damit ay plain white shirt. Marami pa rin nagtatanong, ayoko magsuot ng white, pwede ba yung blue? Yes, pwede lahat ng kahit anong kulay, basta t-shirt po, no? Hindi po pwede ang sleeveless o wala pong um, sleeves. Yung shorts, bawal din po. Tokong pants, bawal yan. Ripped jeans, bawal yan. Slippers, bawal yan. So, kung suot mo lahat ng to, ay hindi ka talaga papapasukin. Kapag bawal ang suot mo, hindi ka papapasukin. Kung mahaba naman yung buhok mo, long hair ka, mapababae o lalaki, itali mo muna yan. Okay, kasi syempre, nakadistract din yan, diba? Okay. Dito na tayo sa part 6, examining number. Pinaka-importante to sa lahat ng reminders. I believe isa to sa mga bagong reminders ngayon na nadagdag and wala ito previously, I believe. So, ito yung kailangan mo, tamang exam number mo. Kung ano dapat yung nasa exam number, dapat ma-fill outan mo yon. Dapat tama ang pag-shade sa answer sheet. Kasi kung mali yung pag-shade mo sa answer sheet ay ganito, kapag mali ang shade ng examinee number mo, invalid na agad yung exam mo. So, automatic failed ka na. Hindi ito check habang nag exam ka. Habang sumusulat, hindi yan check. Pag tapos na yan, exam at mali yung shading mo, wala na. Wala na. Kaya dapat tama talaga yan. I believe ang dami rin talaga nagkakamali dito. Mali yung nasulat ko. Kaya, naku, huwag tayo maduduling, okay? And ito po naman yung ating last na reminder about face mask. Wala naman na tayong COVID ngayon, kaya optional na po ang face mask, hindi siya mandatory. So, recommended po ito sa mga elderly, preferably yung mga nasa 50s or early 60s, may comorbidities, may mga sakit po sa puso, may hika, ganyan, pregnant, kung buntis ka, then make sure na magsuot ka ng face mask or anyone na may symptoms po like ubo or sipon, pwede po kayong magsuot ng face mask. So, yun on lamang po ang lahat ng reminders. Kung meron po kayong questions, feel free to comment below. Kung meron kayong mga gustong idagdag, make sure to comment nyo rin yan sa baba and mababasa din po yan ng ilang nanonood. Best of luck po sa upcoming na civil service exam and I wish you all the best. Congratulations in advance. I'll talk to you soon. Bye!